Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng mga makapanindig balahibong mga pasabog sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung may clean ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin natin fam ang ika-26 na edisyon ng cover story ng paglalakbay ni Yamato sa Wano, kung saan nagpapatuloy ang eksena sa loob ng secret hideout ng grupo ni Usopp sa rehiyon ng Udon. Makikita na nga natin dito si Ulti na nakakadena sa isang malaking dartboard na siya namang pinapatamaan ni Usopp ng mga patalim. Dito fam, may tila ba sinadyang padaplisan ni Usopp ng patalim ang kanang braso, tagiliran at kanang hita ni Ulti na kaagad namang nagresulta sa pagdurugo at pagkakaroon ng sugat ng mga parteng to. Sa ngayon fam, hindi pa rin pumapasok si Yamato, kaya naman marahil ay inuna na muna nitong iligtas si Page 1 at sa susunod na chapter ay doon na nila magkasamang aatakihin si Usopp para iligtas si Ulti. Pero alam niyo ba fam na minsan na rin nakaengkwentro ni Yamato si Ulti? Nangyari yan nung sinugod ng alyansa ni na Luffy ang Beast Pirates o Onigashima, kung saan bago pa nga headbatin ulit ni Ulti si Luffy, ay doon naman saktong pumasok sa eksena si Yamato at nagpakawala ng Thunder Bagwa kay Ulti. Buong pwersa ngang sinalo ni Ulti ang matinding Thunder Bagwa ni Yamato at sa lakas nga ng ataking yan ay tuluyan nang nawala ng malay si Ulti. Ang insidenteng yan fam ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay galit pa din si Ulti kay Yamato. Kaya naman hindi natin alam kung ano ba ang magiging reaksyon ni Ulti sa oras na iligtas na siya ni Yamato mula kay Usopp. Pagkatapos naman ng cover story ay dumako na tayo sa mga nagbabagang mga kaganapan sa mismong chapter, kung saan makikita natin ang grupo ni na Luffy na nasa loob pa rin ng treasure room ng Oros Castle. Habang si Gaba naman ay kasalukuyan pa ring buhat-buhat ang susi ni Prince Loki at naghihintay sa magiging sagot ni Luffy sa kanyang hamon. Dito fam, may tinatanong ni Luffy kung bakit raw kailangan pa niyang agawin mula kay Gaba ng susi, gayong pwede naman raw nitong ibigay na lang ito sa kanya. Napatanong din nga si Rodo kung ano raw ba itong ginagawa ngayon ni Gaban at bakit raw bigla na lang nitong kinuha ang susi. Sinagot naman ni Gaba ng katanungan ni Luffy sa pamamagitan ng pangasar sa kanya. Sinabi nga dito ni Gaba na baka naman raw hindi lang kaya ni Luffy na agawin mula sa kanyang susi, kaya madami pa itong sinasabi. Mukhang naging epektibo naman ang ginawang pangasar ni Gaban dahil kagad nang dumiretso si Luffy papunta sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan namang pigilan ni Nami si Luffy. Sabalit tuluyan na nga itong nakatalon pababa mula sa dambuhalang palad ni Rodo at pansamantalang iniwan ang kanyang mga kasama. Bigla namang nagbalik sa alaala ni Zoro ang nabanggit sa kanila ng batang giant na si Colon na isang araw malakas na pirata ang kanyang ama at sa sobrang lakas nga raw ng kanyang ama ay kayang-kaya nitong makipagsabayan sa pinakamalalakas na mga mandirigmang giants ng kaharian ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman fam, may makikita natin na nagawa na pala ni Luffy na makalapit kay Gaban. Dito ay kagad na pinahaba ni Luffy ang kanyang kanang braso, nang sa gayon ay maagaw kay Gaban ang susi ni Prince Loki. Sabalit sa punto nga nakokonekta na sana ang kamay ni Luffy, ay doon naman saktong gumalaw si Gaban papunta sa kaliwa, kaya naman madali nitong naiwasan ang pag-agaw ni Straw Hat. Mukhang napaisip naman si Luffy dahil hindi niya inaasahang magagawa siyang mailaga ng isang matanda. Kaya naman dahil dyan, ay nagdesisyon si Luffy na magsagawa ng dire-diretsyong pag-atake sa pamamagitan ng magkakasunod na pag-unat ng kanyang magkabilang braso upang maagaw ang susi mula kay Gaban. Yun nga lang fam, sa kabila nga ng walang tigil na pag-agaw ni Luffy, ay madali pa rin siyang naiwasan ng kaliwang kamay ng Pirate King dahil sa napakabilis na pagkilos nito. Napatanong naman si Gaban kay Luffy kung meron raw bang problema at bakit hindi nito maagaw sa kanyang susi. Sumagot naman si Luffy at sinabing gusto niya lang naman raw madala kaagad kay Prince Loki ang susi para makabalik na siya sa Western Village at muling makasama sa nagaganap na malaking kasiyahan doon.
Sumagot naman ulit si Gaban at sinabing kung gano'n naman raw pala ay ano pang hinihintay ni Luffy at bakit hindi ba nito inaagaw mula sa kanyang susi. Kumpiyansa namang sumagot si Luffy at tinuloy ang kanyang ginagawang pag-agaw kay Gaban. Dito ay muli ngang pinahaba ni Luffy ang kanyang kaliwang braso, subalit madali pa rin siyang naiwasan ni Gaban sa pamamagitan ng pagtalo nito sa ere. Makikita natin dito fam na habang nasa ere si Gaban ay nasa akto rin siya ng paghahanda ng dambuhalang susi upang gamitin ito bilang isang sandata na kanyang iyahampas pababa kay Luffy. Kaagad namang naramdaman ni Luffy ang ginagawa ni Gaban na pagbalot ng armament haki sa higanteng susi na siya namang mabilis na nakapagpakulay itim dito. Hindi naman nagtagal fam at tuluyan na ngang naihampas ni Gaban kay Luffy ang dambuhalang susi na ngayon ay nagmisulang isang martilyo na pumukpok at nagpalubog kay Luffy sa ilalim ng lupa. Mukhang katulad ni Sanji fam, may pambihirang beles rin ang tinataglay na specialization nitong si Gaban. Kung mapapansin kasi natin, ay nalaman na kanina ni Luffy ang pinaplanong pag-atake sa kanya ni Gaban. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin siya nakagawa ng aksyon upang makaiwas o masalagman lang ang paparating na atake. Kaya maaari itong mga hulugan na masyado talagang mabilis si Gaban para makapag-react si Luffy sa tamang oras. May isa pa palang interesanteng bagay dito fam, at yun ay ang paglabas ng mga itim na kidlat sa paligid ng atake ni Gaban na pwede namang magsabi sa atin na isa ring King's Haki user ang kaliwang kamay ng Pirate King. Kung ganun fam, may mas mataas na ngayon ang tsansa na kagaya ni Gaban ay nagtataglay rin ng Conqueror's Haki si Sanji na isa naman sa tinuturing na pakpak ng future Pirate King na si Luffy. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita nating patuloy pa rin ang paglabas ng mga itim na kidlat mula sa lugar kung saan tumama ang pinakawalang atake ni Gaban. Nagkawasak-wasak naman ang sahig sa bahaging yun ng treasure room, habang sina Nami at Rodo naman ay napasigaw na lang sa sobrang pagkagulat sa hindi inaasahang pangyayaring ito na kanilang nasaksihan. Kitang-kita naman ang labis na pagkabahala sa mukha ni Nami dahil sa kanyang pag-aalala kung okay lang ba ang kalagayan ng kanyang kapitan pagkatapos itong tumanggap ng isang napakalakas na atake. Pagkatapos naman yan fam, ay bigla na lang umahon si Luffy mula sa ilalim ng mga malalaking tipak ng bato na tumabon sa kanya. Dito nga ay galit na galit si Luffy at tila ba nainis ito sa ginawang pag-atake sa kanya ni Gaban. Pagkaahon naman ni Luffy, kagad siyang kinausap ni Gaban at sinabing ang astig naman raw ng straw hat na nakasabit sa kanyang likuran. Sinabi pa nga ni Gaban na sigurado raw siyang mas babagay pa ang straw hat kay Luffy kumpara sa helmet na suot-suot dito ngayon. Sumang-ayon naman sa kanya si Luffy at sinabing syempre naman dahil ang straw hat na ito ang natatanging kayamanan na pinagkatiwala sa kanya ni Shanks. Habang sinasabi ito ni Luffy fam, ay muli naman niyang sinubukang agawin ng susi ni Loki mula kay Gaban sa pamamagitan ng magkakasunod na paghablot dito. Subalit katulad nga kanina, ay madali pa rin naiwasan ni Gaban ng mga ginagawang pangaagaw ni Luffy. Habang patuloy ang pag-iwas ni Gaban ay sinabihan naman niya si Luffy na parang ang chipipay naman raw ata ni Shanks dahil sa halip nga na ibigay na lamang kay Luffy ang straw hat ay pinagkatiwala niya lamang ito sa kanya. At tulad naman ng inaasahan ay kagad ngang ikinabwisit ni Luffy ang tila ba pangalipusta ni Gaban sa pangalan ni Red Hair. Dito fa may tinawag na tanga ni Luffy si Gaban at sinabing hindi raw ganon ang ibig niyang sabihin, kaya wag na wag raw nitong tatawagin ng kung ano-ano si Shanks, lalo na't hindi naman raw niya ito kilala. Tinawanan lang naman ni Gaban ang mga sinabi ni Luffy. At sa sunod na panel nga ay mabilis na isalaksak ni Gaban ang dulo ng dambuhalang susi sa loob ng bibig ni Luffy. Dahil nga isang taong goma si Luffy, kagad na humulma sa hugis ng susi ang ulo nito. At pagkatapos niyan ay sinabihan naman ni Gaban si Luffy na siya raw ang kailangang sumunod sa pinapayo nito sa kanya. Para bang sinasabi na rin dito ni Gaban fam na si Luffy nga ang hindi nakakakilala kay Shanks. Lalo na't sina Gaban at ang Roger Pirates mismo ang siyang nagpalaki kay Red Hair. Pagkasabi nga nito ni Gaban ay bigla naman siyang tumalon pa itaas at ibinato pabagsak sa lupa ang dambuhalang susi
na nagresulta naman sa pagtarak nito sa sahig. Pagkatapos itong magawa ni Gaban, saka naman niya nilabas ang kanyang dalawang palakol na kanya namang pinaikot na parang LC sa kanyang magkabilang kamay. Kaagad niyang napansin ni Zoro ang tila ba biglang pagbabago sa kinikilos ni Gaban at para bang natunugan na rin ni Zoro na meron itong kakaibang pinaplano. Mukhang tama naman ang naging kutob ni Zoro fam dahil sa sunod na panel nga ay bigla na lang pinatigil ni Gaban ang pagpapaikot sa kanyang dalawang palakol at nakangiting binigkas ang mga katagang Yasutakeru o Army of the Fierce Warriors na siya namang pangalan ng kanyang signature technique o isang napakalakas na atake. Pagkatapos yan fam, may makikita na nga natin si Luffy na biglang napanganga dahil sa parehong pagkasindak at pagkamangha. Habang si Gaban naman ay biglang nagbago ang ekspresyon sa muka at ngayon ngay gigil na habang pinapakawala ng kanyang signature attack. Nakakagulat namang makita fam na kahit pala si Zoro na madalas na seryoso lang ay nagawa ring mapasigaw dahil sa pagtatangka nito na sabihan ng kanyang kapitan na iwasan ang paparating na malakas na atake ni Gaban. Grabe fam, kahit na hindi patuluyang naisasagawa ni Gaban ang kanyang atake, ay alam na kagad ni Zoro kung gaano kalakas at gaano kapaminsalang ataking to. Nakakatuwa rin namang maalala na ganito rin ang naging reaksyon ni Big Mom nung ginamit ni Zoro ang mas pinalakas na bersyon ng kanyang technique na Itoryu Hiryukayan o One Sword Style Flying Dragon Flame upang atakihin si Kaido. Kagaya nga ng natatarantang pagsigaw ni Zoro para pailagin si Luffy sa atake ni Gaban, ay ganun rin naman ang ginawa dito ni Big Mom kung sandali-dali nitong sinigawan si Kaido upang balaan nito na hindi isang ordinaryong atake lang ang papakawalan ni Zoro, kaya naman pinapailag nito ang strongest creature sa paparating na atake sa kanya. O diba fam? Parang lalabas tuloy ngayon na katumbas o higit pa ang atake ni Zoro kay Kaido kumpara sa ataking pinakawala ng kaliwang kamay ng Pirate King kay Luffy. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay hindi nga nagkamali si Zoro sa pagpapaiwas nito kay Luffy dahil sa isang napakabangis na double page ay masasaksihan natin ang tindi ng signature attack ni Gaban na siya namang nagpola ng malabagyong air slashes sa ere na sunod-sunod na bumuho sa direksyon ni Luffy. Mabuti na lang fam at mabilis na nakakilos si Zoro at matagumpay niyang nasalagang malalakas na mga atake na dapat sana itatama sa kanyang kapitan. Mula naman sa labas ng Oust Castle ay makikita natin ang malaking pinsala na dinulot ng malakas na ataking pinakawala ng kaliwang kamay ng Pirate King kung saan nagawa nitong tuluyang mawasak ang isa sa mga tore ng kastilyo. Hindi biro ang nagawa ni Gaban dito fam dahil ang Oust Castle ay isang kastilyo na tinayo para sa mga giants. Kaya naman may kukumpara natin sa isang bundok ang totoong laki ng tore na to na winasak ng atake ni Gaban. At katulad nga fam ng paghahambing natin kanina ay ganito din ang nagawa ng atake ni Zoro kay Kaido. At bagaman naiwasan ng strongest creature ang flying dragon flame ni Zoro, ay nagawa pa din itong mahati ang isa sa higanteng sungay ng Skull Dome sa Onigashima, kagaya na lang kung paanong nahati ni Gaban ng isa sa tore ng Oust Castle. Ang mas nakakabilib pa dyan fam ay nagawang masalag ni Zoro ang malakas na atake ni Gaban, habang ang atake naman ni Zoro ay mas piniling iwasan na lang ni Kaido dahil sa takot itong mapuruhan ng atake ng Straw Hat Swordsman. At kahit nga si Big Mom mismo ay aminado na minalit nila ang mga bagitong pirata na ito mula sa bagong henerasyon. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay pinuri ni Gaban ang mabilis na pagkilos ni Zoro at ang pagpoprotekta nito sa kanyang kapitan. Habang nakatitig nga siya sa galit na mukha ni Zoro ay masayang sinabi ni Gaban sa kanyang sarili na meron naman raw palang maasahang crewmates itong si Luffy. Kagad namang pinagpawisan at halos mapalawa na ang mga mata ni Nanami at Rodo dahil sa labis na pagkabigla at sa sobrang pagkagulat. Hindi siguro lubos maisip ng dalawa na kailangan pala nilang harapin ngayon ng isang individual na nagtataglay ng malahalimo sa lakas na pwersa. At syempre, katulad nga ni Nanami at Rodo, ay napagtanto rin ni na Luffy at Zoro na hindi lang pala isang ordinaryong matanda ang kanilang kaharap ngayon,
Kaya naman nagdesisyon ng dalawa na seryosohin na sa wakas ang laban. Dito may ginamit na ni Luffy ang kanyang Devil Fruit Awakening at nag-transform sa kanyang Gear 5 form, habang si Zoro naman ay tila ba ginamit na rin ang kanyang King of Hell 3 sword style dahil sa itim na kidlat na makikita nating lumalabas sa kanyang mga espada na siyang ang tanda ng paggamit nito ng Advanced Conqueror's Haki. Pagkatapos namang magamit ang kanilang pinakamalakas na mga transformation, ay niyaya na ni Luffy si Zoro para sila naman ang umatake kay Gaban. Kagad namang sinang-ayunan ni Zoro si Luffy, habang si Gaban naman ay nakangiting sinabi sa kanyang sarili na totoo raw pala ang purong puti na anyo na kanyang narinig. Bago naman tuluyang umatake ang dalawang Straw Hats ay sandaling lumipat ang eksena sa may labas ng Orust Castle, kung saan mula sa malayo'y makikita na natin ang nawasak na tore ng kastilyo na mabilis na ngayong nauhulog mula sa Sunworld pababa sa Underworld ng Elbaf. Pagkatapos niyan ay muli na ngang pinagpatuloy ang sinasagawang pag-atake ni Luffy at Zoro. Dito may sinabihan ni Zoro si Gaban na ihanda na nito ang kanyang sarili dahil hindi na sila magpapapigil pa ni Luffy. Hindi naman sumagot si Gaban at bagkus ay ngumiti na lang. Kapansin-pansin din dito ang tila ba bigla na lang pagkinang ng kanyang kanang mata. Bago naman nga tuluyang marating ni Luffy at Zoro ang kinatatayuan ni Gaban upang atakihin ito, bigla na lang niyang binitawan ang kanyang dalawang sandata at inanunsyo kay Luffy na susuko na siya ngayon sa laban. Dahil naman sa bilis ng paggalaw ni Luffy at Zoro, bigla silang napasubsob sa lupa dahil sa bigla nilang paghinto. Pagkasabi kasi ni Gaban na susuko na siya sa kanilang laban, ay mabilis na napatigil ang dalawa dahilan upang bumulusok sila sa lupa. Kaagad ngang kinainis ng dalawang Straw Hats ang hindi inaasahang pagsuko ni Gaban. Kaya naman dahil dito ay sinabihan ni Zoro si Gaban na wag raw sila nitong pagtripan. Sumagot naman si Gaban at sinabing kumalma lang si Zoro dahil nagbibiro lang naman raw siya sa kanila. Sumagot naman si Luffy at sinabing paano raw sila maniniwalang biro lang ang lahat ng to, gayong kanina lang ay sinubukan silang tapusin ni Gaban. Sumagot naman ulit si Gaban at tinanong ang dalawa kung ano pa raw ba ang kanilang pinagngangawa, gayong pareho pa naman raw silang buhay. Pagkatapos yan may dito na binato ni Gaban kina Luffy ang susi sa kadena ng Accursed Prince. Sinabi dito ni Gaban na sina Luffy na raw ang bahala sa susi. Sinubukan naman ni Rodo na sabihin sa Straw Hats ang tungkol sa totoong katauhan ni Gaban na siya'y kasama sa crew ng Roger Pirates at ang siyang tumatayo bilang kaliwang kamay ng hari ng mga pirata. Subalit bago pa nga mailahad ni Rodo ang katotohanan, ay kagad siyang pinigilan ni Gaban at sinabing wag raw masyadong magmadali si Rodo dahil merong tamang panahon para dito. Bago naman tuluyang umalis si Gaban ay sinabihan niya sina Luffy na kung sakali man raw naligtas pang Elbaf sa oras na maglayag na ulit sila sa karagatan, ay bisitahin raw muna siya ng mga ito bago nila tuluyang lisanin ng Warland. Marahil may si Gaban na nga talagang may hawak ng huli at ika-4 na road poneglyph, kaya naman pinapadaan niya muna sina Luffy sa kanya bago nila muling ituloy ang kanilang paglalakbay. At base din nga sa sinabing ito ni Gaban, ay mukhang alam rin niyang nagbabadyang malaking kaguluhan na nakatakdang maganap sa Elbaf. Pagkatapos yan may sumagot naman si Zoro at tinanong kung bakit pa raw sila bibisita kay Gaban, gayong ayaw na nila ulit makita kailanman ang pagmumukha nito. Mabilis namang sinang-ayunan ni Luffy ang naging pahayag na ito ni Zoro at muling tinawag na isang tanga si Gaban. Pagkatapos yan may nagpasalamat din naman si Luffy sa pagpapakita ni Gaban sa lihim na pinagtataguan ng susi ni Prince Loki. Subalit pagkatapos ngang makapagpasalamat, ay sinabihan ni Luffy si Gaban na hindi na sila magkikita pang muli. Habang naglalakad naman papalayo si Gaban ay bigla niyang naalala ang naging interaksyon niya kay Shanks nung huli itong bumisita sa Elbaf. Dito may tinatanong ni Gaban si Shanks kung ano raw bang dahilan at kumpiyansang-kumpiyansa ito na makukuha ni Luffy ang kanyang pagtitiwala. Sumagot naman si Shanks at sinabing si Gaban na raw ang bahala kung ano pa man ang gusto nitong gawin kay Luffy sa oras na dumating ito sa Elbaf.
Pagkatapos naman itong maalala ni Gaban ay bigla na lang siyang napangiti na tila ba nangangahulugan na naintindihan na niya sa wakas kung bakit gano'n na lang kalaki ang pagtitiwala ni Shanks kay Luffy. Sa puntong ito naman may lumipat na ang chapter sa Walrus School kung saan hindi magkamayaw ang mga batang giant sa pagtawag sa kanilang guro na si Ange. Dito ay pilit na tinatawag ng mga batang giants ang atensyon ni Ange upang ipakita dito ang isang kakaibang bagay na kanilang nakita. Tinanong naman ni Ange ang mga bata kung ano raw ba ang gustong ipakita ng mga ito sa kanya at bakit sabay-sabay raw silang nag-iingay. Sumagot naman ng mga batang giants at sinabing meron raw ibon na lumilipad sa mismong ibabaw ng Walrus School. Sumagot naman si Ange at sinabing ano naman kung nakakita ang mga ito ng ibon. Gayong madaming beses naman na raw silang nakakakita nito sa loob lang ng isang araw. Sumagot naman ulit ang mga batang giants at sinabing hindi raw isang pangkaraniwang ibon lang ang kanilang nakita dahil sobrang kakatwa nga raw ng itsura ng ibon na to. Napatingala naman si Ange upang hanapin ang ibon na sinasabi ng mga batang giants. Subalit sa punto nga na tumingin na si Ange ay sakto namang wala ng kakaibang ibon. Sa sumunod na panel naman may malalaman natin na ang kakatwang ibon na tinutukoy ng mga batang giants ay mismo palang dambuhalang ibon na ginawa ni Ganko gamit ang kanyang araw-araw no Mi ability. Dito'y makikita natin ang dambuhalang ibon na dumiretso sa isang makapal na bahagi ng kagubatan sa Sunworld. Ikinutuwa naman ni Shamrock ang pagkakaroon ng Elbaf ng isang eskwelahan dahil mas mapapadali raw nito ang kanilang misyon. Nagsalita naman si Ganko at sinabing isasagawa na niya ngayon ang ritual sa pagsamon sa isa pa nilang kasamahang Holy Knight. Sumagot naman si Shamrock at pinahintulutan ang gagawin ito ni Ganko. Dito na natin makikita si Ganko na iniunat ang kanyang kamay at pagkatapos nga na magawa ito ni Ganko ay biglang lumabas sa sahig ang isang dambuhalang magic circle na kagaya ng parehong magic circle na nauna na nating nakita sa Egghead at sa Oris Castle. Sa paligid naman ng magic circle na to ay naglabasan ng maliliit na itim na kidlat at sa sumunod na panel ay makikita natin mula sa malayo na bigla nilang bumagsak sa gitna ng makapal na kagubatan ng isang mas malaking itim na kidlat. At sa laki nga ng kidlat na to may hindi malayong matanaw ito mula sa ibang parte ng Elbaf. Pagkatapos yan bumalik na ulit ang eksena kina Shamrock at Ganko kung saan makikita nating nagsimula ng mag-alab ang apoy sa loob ng magic circle habang patuloy pa rin ang paglabas ng maliliit na itim na kidlat sa paligid nito. Kapansin-pansin naman dito na imbes na isang Holy Knight lang ay tila ba dalawang individual lang siyang lumabas mula sa loob ng magic circle. Maririnig naman natin ang tinig ng dalawang ito na tila ba meron silang ibang kausap. Ang una nga dito ay parang katatanggap pa lamang ng balita tungkol sa kanyang misyon, habang ang ikalawa naman ay hinahanap kung saan raw ba lalabas ang magic circle na tinatawag nitong Abyss. At sa isang ang makulit na double page ay makikita na natin ang dalawang panibagong Holy Knights na dumating sa Elbaf. Una yung Holy Knight sa kaliwa na nagngangalang Saint Summers mula sa Shepherd family. At ang ikalawang Holy Knight naman sa kaliwa ay nagngangalang Saint Killingham mula sa Rimoshifu family. Dito may humihingi pa ng karagdagang oras si Saint Summers dahil kailangan raw niya ng isa pang oras para makapagpalit ng damit. Bukod pa dyan, ay tinatanong din niya sa kanyang kausap sa Dandanmushi ang tungkol sa krisis sa pagkain sa Marijwa at kung meron na raw ba silang nahanap na solusyon dito dahil hindi nila maaring hayaang magutom ang iba pang mga celestial dragons na naninirahan sa Holy Land. Ang ikalawang Holy Knight naman na si Saint Killingham ay tila ba natataranta at tinatanong sa kanyang kausap kung saan raw ba siya dapat pumunta dahil hindi niya raw ito narinig dahil sa sobrang pagkapuyat. Sa gitna naman ng pagsasalita ng dalawang Holy Knights na yan may bigla na lang naputol ang linya ng kanilang kausap. Kaya naman dahil dyan ay napansin ni Saint Summers, nakaharap na pala niya ngayon si Ganko. Namula naman si Ganko at biglang napatalikod dahil nakasando at boxer shorts lang ngayon si Saint Summers. Dito may nagtaka si Saint Summers
kung ano raw bang ginagawa ni Ganko sa loob ng kanyang pamamahay at bakit kasama rin ito si Shamrock. Pareho namang napamulaga sina Saint Summers at Saint Killingham nang sabay nilang mapagtanto na wala na pala sila ngayon sa kani-kanilang mga bahay. Dahil nga sa realisasyon na yan ay bigla na lang napasigaw ang dalawa nang makita nila na nasa loob na pala sila ng isang kagubatan at ang lugar na kinroroonan nila ngayon ay ang Elbaf na pala mismo. Sa sumunod na panel ay kinwestiyon ni Saint Summers si Ganko kung bakit raw sinaman siya nito kasama ang kanyang mahal na sofa. Namangha naman si Saint Killingham sa laki ng Elbaf at sinabing ito raw pala ang lupain ng mga giants at kaharian ng Elbaf. Tinanong naman sila ni Shamrock kung bakit 2 Holy Knights ang dumating sa Elbaf, kayong isa lang naman raw ang kanyang pinatawag. Sumagot naman si Saint Killingham at sinabing ito raw ay dahil pinapatawag na ulit si Shamrock pabalik sa Marijua. Sinabi ni Killingham na nanggaling pa nga raw ang kautusan na pabalikin si Shamrock mula sa nakatataas. Mukhang si Saint Killingham palang pala fam ang nasasabihan tungkol sa kautusang ito. Nalito rin ang unang beses na narinig ito ni Saint Summers. Sinabi dito ni Saint Summers na totoo raw na mas lumala na ang sitwasyon sa Marijua simula nung matapos ang huling ginanap na reverie. Kaya naman malaki raw talagang may tutulong ng presensya ni Shamrock doon. Pagkasabi naman ito ni Saint Summers ay tinanong niya kay Shamrock ang mga karagdagang detalye ng kanilang isasagawang misyon sa Elbaf. Nagtataka rin nga si Saint Summers kung ano raw bang ginagawa ni Shamrock sa Elbaf, gayong hindi naman raw ito kasama sa mga bansang nasa ilalim ng pamumuno ng world government. Tinanong pa nga ni Summers kung dinadalaw ba ni Shamrock ang libingan ni Harald, kaya ito nasa Elbaf ngayon. Sa sumunod na panel naman fam ay natapos na ngang may bahagi ni Shamrock kina Summers at Killingham kung ano ba ang kanilang magiging misyon sa Warland. Sinabi dito ni Saint Summers na kailangan raw pala nilang madala ang mga batang giants pabalik sa Holy Land. Subalit ang problema ay masyadong malaki ang mga batang to. Sumagot naman si Saint Killingham at sinabing ang may mga espesyal na marka lang raw ang siyang maaring makatawid gamit ang Abyss Magic Circle. Kaya naman kakailanganin pa nilang gumamit ng barko para madala sa Marijua ang mga batang giants. Pagkasabi naman ito ni Killingham ay bigla-bigla na lang itong nakatulog na tila kinainis naman ni Ganko. Sa dulo naman ng chapter fam ay sinabi ni Shamrock na sa kapangyarihan na meron ng Holy Knights ay kayang-kaya nilang gawing isang laro ang kanilang misyon. Ngayon fam, malapit nang magsimula ang malaking gulo sa Elbaf at dahil nga mataas ang tsansa na madamay sa gulong ito sina Ripley at Colin ay tiyak na hindi magsasawalang kibulang si Gaban at ipaparanas nito ang isang matinding bangungot sa sino mang manakit sa kanyang mag-ina. Maghanda-handa ng mga Holy Knights na yan fam dahil talagang makakatikim sila ng malalang panglalampaso mula kina Luffy at iba pang malalakas na crew ng Straw Hats. Pero ano kayang tinutukoy ni Shamrock sa sinabi niya na kayang gawing laro ng Holy Knights ang kanilang isasagawang pag-atake sa Elbaf? At paano kaya nila pinaplanong tapatan ang lahat ng malalakas na karakter ngayon sa Warland? Katulad na lang ng Monster Trio ng Straw Hats at ang alamat na si Scopper Gaban. Gaano kaya talaga kalakas ang mga miyembro ng Holy Knights fam? Mas malakas pa kaya sila sa mga Marine Admirals? I-comment nyo na lang dyan sa baba ang inyong mga kasagutan. At kung may mga iba pa kayong interesanteng bagay na napansin sa napaka-astig na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!